Kaya niyo bang i-date ang sarili niyo mag-isa? Yes, nagawa ko siya. Matagal ko ng plano na pumunta ng Maynila mag-isa. Although, mas marami yung plano na sana kasama ko yung mga kaibigan ko. Although, hindi talaga nagtutugma yung mga oras namin at araw namin. Tulad ngayon, andun talaga yung aking pagsusumigasig na makapasyal. So, sabi ko, gawin ko. So, unang napuntahan ko ang Binondo Church kasi bumaba ako ng Loton. Pagbaba ako ng Loton, wala ako makita ibang masasakyan na papunta sana ng Quiapo. So, anong nangyari? Dumiretso na ako ng Binondo Church. At doon, nag-visit ako at nag-stay sandali upang magdasal hanggang sa mapansin ko yung kanilang pinakasiling. Dati hindi ko napapansin yan eh. Na napakaganda pala. Ang ganda ng kanilang pinakabubong, yung architecture, yung design, pati yung pagkakagawa ng mga bawat guhit at bawat art sa bubong. I was talagang super na amaze ako. And then, siyempre, kailangan humingi tayo ng mga ating kahilingan, mga hiling natin sa buhay, sa pamilya. So, nagustuhan ko siya mag-isa kasi nagagawa ko siya ng tahimik, napaka-intimate. Tapos, kahit paano, hindi mawawala sa atin na gusto ko itong ibahagi sa inyo. Lalo nga nung paalis na ako, kinuhanan ko pa talaga ng anggulo ang simbahan ng Binondo Church. Ako kainitan yan. Grabe. Okay na rin sa akin kasi wala kasi akong dalang payong kung sakasakaling ulan. So from Binondo Church, ako ay tumawid, pumunta ng Maynila at ako ay bumaba sa tinatawag nilang underpass. Ang ganda ng isang underpass. Yan po dahil ang bala ko ay pumunta na ng Intramuras kung saan doon po ako pupunta sa Cathedral Church. So, na-amaze ako sa art. So, nagtagal-tagal pa ako diyan. Malinis siya. At may mga nagbabantay din. So, doon din ako nagtanong-tanong. So, paano po pag pupunta ako ng Cathedral Church? Ano po ang gagawin ko? Maaayos naman silang sumagot. Lalo-lalo na yung mga uniform sila na para mga makasundalo o tinatawag natin yung mga panahon ng Kastila. Basta mga ganda, parang ang style kasi ng Intramuros ay parang vegan. So naalala ko talaga yung Crisologo Street. So ayan, nakarating na tayo sa Intramuros, naglalakad-lakad ako. So at the same time, minamasdan ko maigi yung ganda ng paligid. Sabi ko, wow, bumalik tayo sa Spanish era, ika nga. So, na-enjoy ko siya mag-isa. Although siguro ko nandito sa salin dami namin picturean, mga ganun. Tapos, ayan, naglalakad ako, kinakausap ko yung aking paano mo siyang bibigay. Huwag siyang sasakit. Oh my God, talaga lagi ko sinasabi. At habang naglalakad ako, na-amaze ako sa ganda ng lugar. So yun, napagtagumpayan ko siya. Marami diyang mga nag-aalok ng tour ng mga naka-e-bike o naka-e-tricycle. Kung hanggat maaari, ingat kayo kasi ang daming mga vlogger, marami na share na sa una, pipresyohan yata kayo ng maliit, pero pagdating ng bayaran, doon na po kayo sisingilin ng mahal. So ako po talaga ay naglakad lang mula umpisa hanggang kaduluduluhan. At na-enjoy ko yun kasi ang dami kong nakitang magagandang arkitektura ng mga building na parang katulad ng nasa vegan. So, yan yung isang pang church na napuntahan ko kasi ang sabi sa akin ng isang mga sundalo doon ay naku ma'am, mahihirapan kayo kasi 3 simbahan pa bago pa po yung katedral. Kung ako sa inyo, sumakay na kayo sa e-bike. Ayaw ko nga dahil alam ko
mahal yan. Sa una lang magbibigay yan ng magandang presyo, pero alam ko pagdating bandang huli, ayan na nga mangyayari. So doon sa unang church na pinuntahan namin, may kasal na nangyari. Patapos na yan eh. So nagpipicture-picture na lang sila, kaya hindi na rin kami nakapasok. Hindi na rin ako nakapasok ng simbahan. And then lakad-lakad lang ako. Tapos nagpapahinga. In between kasi lang yan. Kaya hindi rin ako masyadong napagod. Although nakakapagod siya dahil mainit. Talagang umiinom akong tubig at minsan umuupo ako para lang i-relax ang aking mga paa. Tapos lakad uli. Ayan, nakita natin ang mga souvenir. Hindi ako nakabili ng souvenir. Pasensya na kasi talagang limitado lang din ang budget ko. Ang budget ko, pamasahe at konting pagkain lang. May maiinom lang. Hindi na nga ako bumili dyan ng mga dragon fruit na juice kasi iniisip ko yung pamasahe ko pabalik. So, ang ganda. Magandang experience ang aking talagang naranasan na mag-isa kong nililibang sarili ko habang ako naglalakad yan papunta sa katedral ng Intramuros. So, nakakatuwa lang. Kaya pala, no? Kaya mo pala maging masaya. Kaya mo pala i-date ang sarili mo. Hindi mo kailangan ng grupong tao na magiging maingay lang. Hindi. Ang kailangan mo, ang presence mo, ang sarili mo. So, yan. Umupo na naman ako, nagpahinga. Kasi nga, nararamdaman ko yung pagod. Nakakapagod yung init ng araw. Alam niyo ba, in between pa yan ng mga nilalakaran namin, nakikita ko yung talagang mga garden na gusto ko sana pasukin. Kaya alam, gusto ko na pumunta ng katedral. So, finally, nakita ko na po ang Cathedral of Manila. Yes. So talaga nangilabot ako kasi pangalawang beses ko pala pupuntahan ang Intramuros. Yung una yung Kasali Sharon and ngayon. So ninamnam ko muna yung labas niya bago ako pumasok sa loob. Talagang tinignan ko maigi, talagang in-enjoy ko siya. Ang dami kasing tourist din na naglalakad eh. Isa din yung sa dahilan kaya hindi na talaga ako sumakay ng mga tricycle na nag-aalok ng tour, ng hatid, hindi talaga kasi marami din po naglalakad dyan sa Intramuros. So, ganda po ang lugar, napaka-solid, napakatahimik. Ito po yung pinakabago nating St. Carlos Aquiles. Talaga andun siya. Marami pong mga memorabilia dyan na pwede po kayong pagpilian, bilihin. Ito rin pong kusa to. Gusto ko to. Napakaganda na pagkakabayo. Yung bayubay niya sa nararamdaman mo yung bigat at sakit na binanas ng ating Yeso Cristo. So, mahilig ako sa bintana, lalo na may mga art. Kaya pa may nakikita ko, kinukuhanan ko rin talaga ng video. Yung kanila mga souvenir. Pero sa totoo lang po, ang mamahal. 250, 300. So talagang siguro kung mauulit ang punta ko, bibili ako diyan ng isang souvenir sa Manila Cathedral. And then pumasok na tayo dito sa loob. Medyo madilim kasi katatapos lang ng misa. Tapos ayan, nag-ano lang po ako. Lumapit po ako sa pinaka-altar para na rin po magbigay respect. So, dahan-dahan lang ako naglalakad yan. Ayoko mag-cause ng yan yung natitignan tayo. So, marami naman din po nagbi-video. Pero, ayoko po talagang hanggat maaari. Tahimik lang po tayo. So, naghanap tayo ng upuan natin, malapit sa altar, para po makuhanan din natin yung... Kasi gusto ko sa pag napupunta ako ng mga bagong simbahan, yung pinaka-altar. Hindi ko alam kung sa inyo mga Catholic, no, na pag kayo napapadaan sa simbahan na bago. Ako kasi talaga altar eh. Tapos ang ganda ng ng kanila ng mga pero this time napakasimple lang. Sobrang simple ng kanilang loob ng cathedral, church. And then, after niya, siyempre, nag-wish din tayo. Pasalamat tayo kasi sa dami na nangyayari krisis sa atin. Ito tayo, buhay, kahit paano, nakakasurvive everyday. Sana, biyayaan pa tayo, huwag tayong panawan ng lungkot. So, pumasok pa ako sa ilang kwarto dyan. Tapos, may nakita akong mga nakapilang tao. Kasi may relic doon sa pinakagitna ng krus. So, nakapila ako. At nagtiyaga ako kung nag-antay ng aking pagsunod. Kaya lang hindi ko masyadong kinuhanan kasi pila-pila kami. So, hinaplos ko yun sa dibdib ko. Sabi ko, palakasin ako kasi
ano eh, baka maglakad pa ako. Ayun, tingnan niyo naman ang mukha ko, talagang nagmamantika na sa init, pero nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako sa pag-date sa aking sarili. Masaya talaga siya. And then, siyempre, hindi natin, kailangan natin kumain kasi inabot na rin ako ng hapon talaga. Halos magsi 6 o'clock na yan. So, alam ko, kagabihin ako na uwi. So, kailangan ko talaga kumain muna. So, bago ako umalis, napansin ko na unti-unti nabubukasan na yung mga ilaw doon sa labas ng katedral. Alam mo, siguro napakaganda yan sa gabi at sa madaling araw. Very romantic. Isang experience hindi ko malilimutan.